Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tahimik ang silid pulong. Sapat upang marinig ang mahinang ugong ng proyektor. Muling tumayo si Ethan Mendoza sa harapan ng silid, mahigpit na nakahawak ang mga kamay sa remote. Pangatlong beses na ito. Pangatlong pagkakataon. At marahil, ito na rin ang huli niya. Kapag hindi niya napapayag si Maxwell Escudero ngayon, wala nang susunod pang pagkakataon. Hindi niya hahayaang muli siyang mapahiya. Maraming salamat sa inyong oras. Panimula ni Ethan, pilit pinananatili ang dati niyang kumpiyansang himig. Inayos ko na ang balangkas ng kampanya para sa Escudero, kasama ang binagong mga projection at mas malalim na pagsusuri. Kasama na rin ngayon sa aming pamamaraan ang komprehensibong pagmumodelo para sa paglago ng pakikilaho. Nakasandal na si Maxwell sa kanyang upuan, hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha habang magkaugnay ang mga daliri sa harapan niya. Nakatayo si Bert sa tabi nito, hawak ang tablet at tahimik na nagmamasid. Sunod-sunod na pinalitan ni Ethan ang mga slide habang nagsasalita ng mas mabilis kaysa karaniwan. Pinupuno ng kanyang tinig ang silid na tila iyon ang nagsisilbi niyang panangga. Kaya niya ito. Ilang gabi niyang inayos muli ang presentasyon at isinaulo ang mga numerong inihanda noon ni Amara. Nang matapos ang presentasyon, tumingin si Ethan kay Maxwell ng may pilit ngunit matatag na kumpiyansa. Iyon na ang kabuuan ng mga rebisyon. Naniniwala akong ang pinahusay na pamamaraang ito ay naaayon sa inyong mga inaasahan. Hindi agad sumagot si Maxwell. Marahan nitong tinapik ang isang daliri sa mesa, tila isang metronomong bumibilang sa bawat segundong lalong nagpapabigat sa tensyon ni Ethan. Pagkaraan ay nagsalita rin ito. Mas maayos, saad ni Maxwell sa wakas. Saglit na sumiklab ang ginhawa sa dibdib ni Ethan. Ngunit hindi iyon nagtagal. Ngayon, pagpapatuloy ni Maxwell, ipaliwanag mo sa akin ang balangkas ng iyong pagdedesisyon para sa mga bagong paghahati ng demograpikong target. Partikular, bakit mas binigyan mo ng bigat ang mga digital na plataporma kaysa sa tradisyonal na media para sa edad 35 hanggang 50? Ipaliwanag mo ng malinaw ang iyong naging batayan. Natigilan si Ethan. Kami ay nagpalagay na. Maayos ngunit mabilis na sumingit si Maxwell. Hindi, wag mong sabihin sa akin kung ano ang inyong ipidrojekto. Sabihin mo sa akin kung bakit iyon ang ipidrojekto ninyo. Anong mga modelo ang pinagkumparahan ninyo? Aling mga ulat sa industriya ang naging batayan ng inyong mga palagay? Kumbinsihin mo akong naunawaan mo ang pundasyon ng mga numerong ito. Napakurap si Ethan. Bueno, ako at ang koponan ay. Bahagyang ikiniling ni Maxwell ang ulo nito, mapanlin lang ang kalmadong tinig. Ang koponan. Muli na naman. Mas matalim pa sa sigaw ang naging tama ng mga salitang iyon. Bahagya siyang sumandal pasulong, at tila ipinako ng kanyang titig si Ethan sa kinatatayuan nito. Ginoong Mendoza, alam mo ba kung ano ang pinakanakakabigo para sa akin? Hindi ang pagkakamali ng isang tao. Naiaayos ang mga pagkakamali. Ang tunay na nakakadismaya ay kapag may isang taong naghaharap ng trabahong hindi naman niya lubos na inaangkin, ngunit tinatawag niya itong pamumuno. Nabalot na nakakabinging katahimikan ang silid pulong. Naghigpit ang panga ni Ethan. Sa lahat ng paggalang, matalim na parang talim ng labaha ang tinig ni Maxwell, ngunit nananatiling magalang. Mahusay ka sa pagpapakita. Sa panghihikayat. Ngunit kapag inalis ko ang lahat ng iyon, wala akong nakikitang taong tunay na nakaunawa sa sarili niyang kampanya. At higit pa sa isang mahusay magsalita ang kailangan ko upang humawak ng mga account ng Escudero. Dumagundong na tila maso ang bagsak ng mga salitang iyon. Mariing na ikuyom ni Ethan ang mga kamao sa kanyang tagiliran. Kung gayon, ano ba talaga ang nais mong sabihin? Hindi man lang kumurap si Maxwell. Ito ang ibig kong sabihin. Kung nais mong manatili sa proyektong ito, patunayan mong higit ka pa sa isang mukhang ginagamit para sa trabaho ng iba.
O kaya iumurong ka at hayaan ang isang taong tunay na may kakayahan ang pumalit. Doon nagtapos ang pagpupulong. Hindi sa pagsabog ng galit, kundi sa uri ng katahimikang halos sumakal kay Ethan. Hindi niya maalala kung paano siya tumayo mula sa mesa. Hindi niya rin maalala kung ano ang sinabi ni Bert o ng iba habang inaayos nila ang kanilang mga gamit. Ngunit bago pa niya lubos na namalayan ang ginagawa, muli na siyang napabalik sa silid. Malakas niyang ibinagsak ang kanyang idilay sa ibabaw ng mesa. Gusto mo ng iba? Mahina ang kanyang tinig ngunit nanginginig. Ayos. Humanap ka ng iba. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Maxwell mula sa hawak nitong folder. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon nito. Nagbibitiw ka na ba, Ginoong Mendoza? Napatawa si Ethan ng minsan. Mapait at hungkag ang tunog niyon. Alam mo ba? Oo, nagbibitiw na ako. Tapos na akong hayaang yurakan ako ng isang mayabang na punong ehekutibong opisyal para lang maramdaman niyang makapangyarihan siya. Hindi mapakali si Bert sa kanyang kinatatayuan. Wala ni isa sa silid ang halos makahinga. Marahang isinara ni Maxwell ang folder sa harapan niya, taglay pa rin ang parehong kalmadong ipinakita niya sa buong pagpupulong. Naitala na. Iyon lang. Walang pagtatalo. Walang pagtatangkang pigilan siya. Iisang salita lamang. Naitala na. Napaso ang lalamunan ni Ethan. Nais niyang lumaban si Maxwell. Magalit. Magpakita man lang ng kahit anong emosyon. Ngunit tinitigan lamang siya ng lalaki na parabang isa na lamang siyang pangalang nabura mula sa isang talaan. Mapahamak ka, mariing saad ni Ethan bago mabilis na tumalikod at lumabas ng silid, kasabay ng malakas na pagkalabog ng pinto sa likuran niya. Hindi man lang natinag si Maxwell. Bert, kalmado nitong sabi habang binubuksan ang susunod na folder. Ipaayos mo sa Human Resources ang mga papeles ng pag-alis ni Ginoong Mendoza bago matapos ang araw. Gaya ng nais ninyo, sir. At ganoon lamang tuluyan nang nawala si Ethan Mendoza. Kakasara pa lamang ng pinto sa likuran ni Ethan nang marahang bumuntong hininga si Bert habang umiiling. Alam mo, magaan nitong sabi habang nag-scroll sa kanyang tablet, may mga naririnig na ako tungkol kay Mendoza mula sa mga empleyado. Bahagya itong tumingin kay Maxwell. Mukhang tanyag siya. Maraming usap-usapan tungkol sa pakikipagrelasyon niya kung kani-kanino. Pati raw sa ilang kliyente. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Maxwell mula sa dokumentong kanyang nilalagdaan. Bahagyang ikiniling ni Bert ang ulo. May asawa siya, hindi ba? Nakita ko minsan ang asawa niya sa isang pagtitipon ng kumpanya. Napakaganda niya. Talagang kahanga-hanga. At gayon pa man, siya ay Ginoong Wenceslao. Natigilan si Bert. Sir. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Maxwell, walang mabasang emosyon sa mukha. Mukhang dapat mo na ring isaalang-alang ang pagbibitiw. Napakurap si Bert. Pagbibitiw? Bakit naman po? Sapagkat, patag na tugon ni Maxwell, tila mas nasisiyahan kang makinig at magkalat ng chismis kaysa gampanan ang tunay mong trabaho. Marahil mas babagay sa iyo ang karera sa pamamahayag ng aliwan. Sandaling natigilan si Bert bago napatawa ng alanganin. Naunawaan ko po ang ibig ninyong sabihin. Mabuti, sabi ni Maxwell bago muling ibinalik ang atensyon sa kanyang mga papeles. Tumayo si Bert mula sa kinaupuan nito, nakangiti pa rin. Aayusin ko na ang mga papeles ng pag-alis ni Mendoza sa Human Resources. Hindi sumagot si Maxwell. Isang maikli lamang na sulyap ang ibinigay niya rito mula sa gilid. Sapat upang iparating ang mensaheng, huwag mong sayangin ang oras ko. Agad namang lumabas si Bert, mahina pa ring natatawa sa sarili. Samantala, tahimik lamang na ibinalik ni Maxwell ang pansin sa binabasang dokumento na para bang walang mahalagang nangyari. Nagulat si Amara nang marinig niyang bumukas ang pinto ng ganoon kaaga. Hindi kailanman umuuwi si Ethan ng ganitong oras. Lumabas siya mula sa kusina habang pinatutuyo ang mga kamay gamit ang tuwalya. Nakauwi ka na agad? Ibinaba ni Ethan ang kanyang maleta. Nakaluwag ang kurbata nito at hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha. Oo, ayos ka lang ba? Maingat na tanong niya. Pagod lang, sagot nito habang dumaraan sa tabi niya. Nais sana niyang magtanong pa, ngunit hindi niya itinuloy.
May kung anong bigat sa tinig ni Ethan na nagsabing huwag na muna. Naging tahimik ang hapunan. Masiglang nagkwento si Lucas tungkol sa paaralan. Tungkol sa iginuhit niya, sa larong nilaro nila sa oras ng pahinga, at sa kung ano-ano pang maliliit na bagay. Paminsan-minsan ay tumatango lamang si Ethan, ngunit halatang malayo ang isip nito. Nang oras na ng pagtulog, kinuha ni Lucas ang paborito nitong aklat at hinila ng marahan ang manggas ni Ethan. Daddy, pwede mo ba akong basahan? Pilit na ngumiti si Ethan, ngunit nanghihina iyon. Hindi ngayong gabi, Lucas. Sobrang pagod lang talaga ako. Agad na nalungkot ang mukha ng bata, ngunit mabilis iyong pinawi ni Amara. Mahaba lang ang naging araw ni Daddy, mahal. Ako na ang magbabasa para sa iyo ngayong gabi. Nag-atubiling tumango si Lucas at hinayaang ihiga siya ni Amara sa kama. Makalipas ang ilang oras, nadatna ni Amara si Ethan na nakahiga na sa kama, nakatitig lamang sa kisame. Marahan siyang humiga sa tabi nito at dumikit ng kaunti, umaasang mababawasan kahit paano ang bigat na pasa nito. Ngunit nang hawakan niya ang braso ni Ethan, bahagya itong umiwas. Kailangan ko lang talaga matulog, mahina nitong bulong. Mas masakit iyon kaysa sa nais niyang aminin. Humiga si Amara nang nakatingin sa madilim na kisame habang magulong umiikot ang kanyang isipan. Marahil ay sobra lang talagang stress si Ethan. Marahil trabaho lang ito. Ngunit habang pinakikinggan niya ang unti-unting paghinahon ng paghinga nito, sumikip ang kanyang dibdib dahil sa isang tahimik at hindi masambit na katotohanan. Paulit-ulit na sinabi ni Amara sa sarili na pagod lamang si Ethan. Iyon lang dapat ang dahilan. Alam niya kung gaano kabigat para rito ang kamakailang proyekto. Ang proyektong tinulungan niyang ayusin ng paulit-ulit sa loob ng mahahabang gabi. Ano man ang nangyari sa silid pulong kasama ang bago nitong punong ehekutibong opisyal, hindi niya alam. At marahil, hindi na rin niya kailangang malaman. Trabaho lamang iyon. Kailangan na trabaho lamang iyon. Sa susunod na kabanata, unti-unting mabubunyag kay Amara ang tunay na dahilan sa likod ng biglaang pagbabago ni Ethan, habang pilit nitong itinatago ang pagbagsak ng kanyang karera at ang mga lihim na maaaring sumira sa kanilang pamilya. Samantala, isang hindi inaasahang hakbang mula kay Maxwell Escudero ang muling magpapakrus sa kanilang landas at magdadala ng mas mabigat na tensyon sa pagitan nilang lahat. Kaya abangan natin